Okay. Time check, 12:20 na madaling araw. Ginagawa ko ang aking last. Hindi siya ginagawa, iniinom ko yung sobra ko. Kanina, ayan. Nakamalunggay. Sinasala ko siya. Bago ko inumin, ininit ko na muna siya. Uubusin ko yan. Ayan, papalamigin ko lang muna siya dyan. Ngayon, punta tayo dito. Ito yung nire-request sa akin ng karamihan. Marami nagme-message sa akin sa Facebook nagaling din dito sa YouTube channel ko. Ito po yung sinasabi kong test para malaman nyo kung low acid kayo. Ito ang ginamit ko. Ito, madali lang to. Kailangan yung hanapin yung baking soda. Baking soda po, hindi po baking powder. Magkaiba po kasi baka mamaya yun yung magamit nyo, malagkit yun. Kailangan yung baking soda nyo, may nakalagay na ano ba yun? Wait lang. Asan na ba yun? Aluminum free. Basta aluminum free siya. Ngayon, ang gagawin nyo po, eto katulad nitong, kasi baka yung karamihan walang sukatan. Kasi 4 ounces of water lang, 4 ounces of water lang ang kailangan natin. Hindi marami. So eto, 500 ml to So sa 500 ml, ganyan lang kadaming tubig ang kailangan nyo. Yan. Ganyan lang. Ganyan lang siya. Pero cold water po ang gagamitin. Tapos, kung sa regular naman na glass, ito yung ano ko. Ayan. Cold water po Ayan siya. Ganyan lang din siya kadami. Hindi siya nangangalahating baso dun sa medyo mataas na baso. Nakaraniwang baso. Ayan, hindi pa rin ito kalahati kasi maliit yung yung baba ng baso. So, eto, pag nag-test po tayo, hindi po madaming baking soda. Ito po ay 1/4 teaspoon lang po ito, hindi tablespoon, teaspoon lang po. So, kung wala kayong ganito na sukatan, tansyahin nyo na lang. So, ganyan. Ito yung 1/4. Tapos, sa malamig na tubig, sa umaga, wala pang laman yung mga tiyan, kakagising pa lang, ayan. Ganyan siya. Medyo bumubula-bula. Yan, lusawin nyo ng maayos. Lusaw talaga siya. Tunawin nyo. Tunawin nyo siya hanggang mag-clear na yung water. Ayan. Tunawin nyo yan. Tunawin nyo siya. Tapos, inumin nyo po ng dahan-dahan. Gagawin nyo yan for 5 consecutive days. Gagawin nyo po yan. Ngayon, pag nag-burp kayo ng siguro hindi siguro, pag nag-burp kayo within 2 to 3 minutes, ibig sabihin okay naman yung acid nyo. Pero pag nag-burp kayo after 5 minutes, so 5 or after 5 minutes, low acid na po kayo. After 5 minutes, mababa na po yung acid nyo. Kaya siguro hindi kayo natutunawan, bloated kayo. Yun yung isa sa mga symptoms ng ng low acid. Yung hindi kayo nagtutunawan. Ayun. Tapos, ito kasi, yung acid reflux ko kasi, ito yung unang-una kong inalam. Kasi may nabasa ako at saka may napanood ako na hindi naman lahat ng may acid reflux, yung sa pangangasim, yung galing sa hyperacidity. Yung pinaka-common daw, ay yung mababa yung acid natin. Wala tayong panunaw. Kaya nagkakaroon tayo nun. So ngayon, yung napanood ko rin sa isang doktor, parang US doctor yata yun, or hindi ko masyado matandaan. Ngayon, niya doon, yung advice niya, once na malaman nyo na low acid kayo, ang gawin nyo, huwag kayong iinom ng tubig habang kumakain, or 30 to 45 minutes before or after meal. Kasi ang nangyayari dyan, imbis na konti lang yung acid nyo, imbis na matunaw yung kinakain nyo, hindi siya natutunaw kasi parang nadidilute yung acid nyo. Lumalagnaw siya, so hindi natutunaw. Ito po yung example niyan. Wait lang. Ayan. Kunyari, ito yung tiyan nyo. Tapos, yan yung acid nyo sa tiyan. Yan yung acid nyo sa tiyan, o konting acid nyo sa tiyan. Medyo malabnaw siya. Ayan dapat ang tutulong para matunaw yung mga kinain natin. Ngayon, habang kumakain tayo, pag uminom tayo, na kumakain tayo, yan yung acid nyo, di ba?
Yung dapat ang panunaw nyo. Pag uminom kayo, hindi nga enough yung acid nyo kasi low acid ka. Ngayon, pag uminom ka, ganito ang mangyayari. Ayan, mas lalo siyang lumalabnaw. So, nahihirapan na siya ngayon. Mas lalo na siyang hirap ngayon para tunawin yung kinain nyo. So, ganyan lang yung explanation niya. Yan, ganyan lang. So, wag man munang iinom, mag-iinom habang kumakain or 30 to 45 minutes before meal or after meal. Ako pinapaabot ko ng 1 hour nung dating hindi pa talaga ako magaling Pero hanggang ngayon talaga, ganun pa rin ang ginagawa ko. Hindi ako umiinom after 30 minutes or 30 minutes before meal, hindi talaga ako umiinom. Sinusunod ko pa rin hanggang ngayon. Kasi ayokong bumalik ang hirap, mahirap talaga. So, try nyo lang mag acid test muna kayo. Tapos, pag naano nyo na low acid nga kayo, ayun, gawin nyo ito kasi wala namang masama kung susundin nyo. Kasi eto talagang una nakatulong sa akin kasi dito ako nagsimula. Ngayon, isusunod ko naman yung para sa mga katulad ko low acid, susunod ko naman yung mga naging symptoms ko, yung mga paghihirap na ginawa nangyari sa akin, yung journey ko nung ginagamot ko, yung gamutan ng acid reflux ko. Ayun, so yun lang. Kasi hindi ko kayo maisa-isa sa sa messenger Ang dami. Ang hirap din pala mag-explain kung isa-isa ko kayong sasagutin. So dito na lang muna tayo mag-start para mas Marami akong andito pa nga yung mga gamot ko na hindi ko nagamit Papakita ko. Tulad nito, nakailang ganito ako. Ayan 946 ml, ayan nakailang ganito ako, hindi siya effective talaga sa akin. Kasi kahit anong gawin ko, inom kong gamot, pero tinigil ko yun tinigil ko yung gamot ko na yun, kasi wala namang nangyayari. Kahit 3 weeks na ako umiinom dapat, kasi kahit paano siguro, kahit mga 1 week, makakaramdam na ako ng ginawa, pero mas lalo siyang lumalala. Kasi pag low acid ka, kaya sinasabi ko na mag-start kayo dito kung low acid kayo, kung hindi enough yung acid nyo sa tiyan. Kasi, inom pa rin tayo ng gamot. Wala ka nang acid, binablock mo pa yung umiinom ka pa ng yung mga gamot na yon. Tapos, eto din, binili ko pa to, yung antacid na to. Binili ko pa to sa Shopee, pero hindi ko rin naman siya nagamit kasi yun na nga, nag-start na nga akong makabasa ng mga ganon na dapat alamin ko na muna kung ano talaga yung cause. Kasi naalala ko rin, napansin ko lang din, nakaramihan sa may mga acid reflux, meron silang mga gallstone, tapos meron mga kidney stones, kaya mga may mga fatty liver, yung mga ganun. Tapos nagkaroon ako ng meron akong may crystals pa lang naman sa akin. Pero pinag-stop ako ng doktor ko na mag-take ng vitamin C kasi nakakapag nasobrahan din pala, hindi din pala maganda yung vitamin C. Kasi yung iba, lang naman din sa akin ng doktor ko yun na wag akong mag-take ng ascorbic acid kasi sobrang maasim. Ang tinitake ko dati yung yung isa basta Fern C, hindi siya ascorbic acid. Teka nga, tingnan ko. Sodium ascorbate pala. Yun. Fern C, okay din siya. Hindi siya maasim kasi pwede mo siya talagang inumin kahit na wala ka pang kain Hindi siya maasim. Pero, kung may kidney stones ka pala, bawal sa'yo yun. Bawal kahit anong klaseng vitamin C. Pinag-stop niya ako doon. Tapos tinanong ko din yung doktor kung may kinalaman ba yung mga ganon. Kidney stones, sa acid reflux, wala naman daw. Ayun. So, kailangan lang talaga yung diet kasi ang dami kong pwedeng i-share kasi ngayon okay na ako Pero ngayon, kahit okay na ako, nakikita nyo naman, ganito ang tanawin sa araw-araw. Ganito sa umaga, ganyan, hanggang gabi na yan. Tapos, meron akong tinitake na lang ngayon na parang pinaka-maintenance ko na lang siya. Pakita ko. Pinaka-maintenance ko na lang to. Yun, nagtsatsaa ako twice a day. Yun, after 30 minutes, after meal, inom muna ako ng water, tapos, iinom ako nito. Ito siya. Hindi ako nagpo-promote, walang bayad sa akin yan. Binili ko yan. Ayan, hindi ako pwedeng mawalan nito. Ayan. Ito yata, 380 ba ito? Or, basta almost 400 pesos na to Ayan.
400 grams. Malaki din ang itulong sa akin to. Ito ngayon, malaki rin ang itutulong sa akin. Kanyamang bukid. Marami namang brand, pero ito yung hiyang ako eh. Ayan. Marami pa akong ginawa bago ako gumaling. Ang daming trial and error na madami akong experiment na ginawa sa katawan ko. Kasi kanya-kanyang katawan tayo. Pwede mag-work sa akin, pwede hindi sa inyo. Or pwede sa inyo, hindi pwede sa akin. Depende lang talaga. Pero, kung magsasabaw kayo ng isda na yun na yung may malunggay, katulad ng ginagawa ko. Ako iniwasan ko yung bangus. Yung mga farmed fish, katulad ng tilapia, bangus, kasi mga feeds yata ang pinapakain sa kanila eh. Medyo acidic yata yung mga yun. So, yun nabasa ko lang din yun. Kaya, ayun, nag-stop ako noon. Ngayon, bumabalik na ako sa bangus. Pa konti-konti, pero ang talagang inaano ko dati, hindi ko alam kung anong pangalan ng isda na yun. Yung parang, itsura niya parang hasa-hasa na bilog. Parang hasa-hasang bilog. Basta, okay din naman yung mga isda. Basta wag lang bangus at saka tilapia. Yun muna yung iwasan nyo. Ayun. Ayun na muna. Gawin nyo na muna to. Yung low acid test. Para malaman nyo. Para doon sa mga doon sa mga katulad ko, pwede kong i-share yung aking ginawa para gumaling. Ayun, sana gumaling natin kayo kasi sobrang hirap. Grabe yung anxiety, tapos ang pinakakalabang ko dati talaga yung parang bara sa lalamunan. Sinusuntok-suntok ko yung lalamunan ko, umiiyak na ako kasi parang lahat na ginawa ko pero andyan pa rin siya, hindi pa rin siya umaalis. Hindi pa rin siya nawawala. Sobrang payat ko na noon. Kasi konting busog mo lang, parang bloated ka na, hindi ka matunawan. Tapos pansin ko dati, maya-maya umuutot talaga ako. Tapos, digay ako ng digay. Pero once na nakadigay na ako, parang yung heartburn ko naglalaho siya. Pero nakakaya sa labas eh. Yung, bigla ka na lang yung parang mauutot ka na hindi mo maintindihan. Kasi pag hindi mo na ilabas yun, ang sakit sa tiyan. Ako naman digay, nagka-pharyngitis pa ako noon. Ang dami kong pinagdaanan. Isa lang yan sa mga symptoms. So, tapos, umuugong yung tenga ko. Gumaganon siya. Tapos, minsan parang gumaganon, pumuputok-putok. Parang may pumipitik na andun yung nahihilo ako na para akong nakalutang na parang matutumba na lang ako. Marami akong pinagdaanan. Tapos, grabe yung anxiety ko. Then, minsan naalala ko noon, nakapila ako sa bangko kasi sakto din noon na grabe yung anxiety ko kasi galing ako Manila. So, nag-move ako dito sa Cebu. Mag-isa lang ako kasi yung asawa ko lumabas ng bansa. So, pagdating ko dito, hindi ko alam yung nila, hindi ko alam yung salita, wala akong kamag-anak. Tapos, hindi ko alam yung lugar. Tapos pumipila ako sa bangko, natatakot ako, hindi ko alam, umiiyak na pala ako. Dumutulong na pala yung luha ko. Parang takot ako na kinakabahan ako kung baka may mangyari sa akin. Tapos may COVID pa. At nagka-COVID pa ako noon. Kaya, grabe halo-halo na yun. Mas lalo pag stress ka kasi mas lalo siyang isa yan sa nagkukos ng acid reflux, yung stress. Kaya, yung anxiety, hindi siya ganun kadaling i-control. Pero, ang ginawa ko na lang dito, naging plantita ako. Namili ng halaman. Hindi naman. Tapos, nagtanim ako ng sarili kong mga okra. Ang okra din kasi malaki na itulong sa akin. Okra, tapos nagtanim din ako ng sarili kong tanglad. Tapos, yung mga tanglad ako, okra, may talbos ako. Doon ako kumukuha yung mga alaga ko talaga mga tanim ko na kasi natatakot din akong bili ako ng bili sa palengke, tapos may mga spray. Siyempre, nag-iingat din ako. So, baka mas lalo siyang lumala. Ay, malunggay lang pala. Yung unang ginagawa pala, nagbayabas ako, nagpakulo ako ng bayabas. Kaso, hindi naman yung, sinasabi kasi nila, kailangan daw yung talbos ng bayabas. Hindi naman siya available dito. Ang available talaga dito, na anytime pwede ako makakuha, ay malunggay. Dati talbos ng bayabas, at saka malunggay pinaghahalo ko yun. Okay naman siya. Since wala na akong makuha talbos ng bayabas, nagmalunggay ako. Doon ko yun na, tawag dito, na-discover na okay pala yung malunggay. Pero bago ako magmalunggay, sobrang madami akong gastos. Dahil nag-celery din ako, nag-green juicing ako, nag-celery ako. Yung 150 na tali ng celery, parang hindi pa siya, parang isang baso lang siya na ganito. Kasi pure yun eh. So yun, ang tagal no? Siguro mga 1 month yata yun or 2 months ako umiinom nun na wala naman nangyari. So, malunggay lang talaga. Malunggay lang pala yung makakatulong sa akin na hindi ko na kailangan gumastos ng malaki. Tapos, yung mga
ano nga yun? Compre ba yun? Nag-take ako niyan. Nakatumas ako niyan, wala rin. Ano din ako, yung mga enzymes, tapos yung parang grocery stores ko na noon, yung healthy options, kasi mga organic na, wala pa rin. Katulad nito, ganitong healthy option to eh. Tapos yung, basta lahat, sa healthy options ko binibilit saka sa, yung mga vitamins ko naman, mga supplements ko galing GNC. Tapos nag-probiotic din ako. Ang mamahal nila, mga mahal silang gamot. Yung enzymes powder, kasi para, umano daw, para sa tiyan. Basta marami akong ginawa. Wala talagang nakatulong sa akin. Nag-start lang ako dito sa test na itong muna para alam ko ano talaga yung punot dulo kung saan ako magsisimula. Ayun, nakatulong sa akin. Basta yun lang. Tapos water, yung 30 to 45 minutes before and after meal, ang inom ko. Hindi ako umiinom habang kumakain ako. I-try nyo po. Wala namang mawawala sa inyo, malay nyo. Katulad ko itong kayo gagaling. Doon nyo muna. Check nyo na muna kung ano talaga yung kondisyon ng acid nyo sa katawan. So, pag gumaling kayo, maganda. Kasi mahirap po talaga, hindi ganun kadali yung ganitong sakit. Dahil hindi kayo makakain. Kasi kahit lahat na, iniwasan ko na. Hindi na ako kumakain ng lahat na talaga. Hindi ako kumakain. Eto pa pala yung isang nakatulong din sa akin. Kasi imbes na yung mga merienda ko kung ano-ano. Ang merienda ko, saging na saba. Yung hinog, hindi ko na siya, kasi umaasim ang saba eh. Umaasim siya pagka sinasaing. So, yung hinog, pero hilaw hindi siya, paano ba yun hinog hilaw? Basta yung saba na hinog, huwag nyong isaing yun. Kainin nyo ng ganun lang. Kainin nyo yun. Ayun, ano siya, kinakain ko siya. Maganda din siya pagka pinaka-merienda nyo. Pero huwag nyo namang ubusin yung parang pag malaki yung isa talaga. Pag alam nyo na mabubusog na kayo, stop na. Katulad ng kanin. Pag alam nyo na mabubusog na kayo, stop na. Kasi once na nabusog kayo, naandun na yung sumasakit na naman yung tiyan. Basta pakiramdaman nyo yung katawan nyo kasi kayo yung may katawan. So, pakiramdaman nyo kung ano yung maganda, yun doon kayo. Kasi ako, naano ako kasi dati, kasi hindi naman kasi isang araw or isang linggong inuman lang igagaling kayo. Ako nga, mga 2 months na, parang susuko na ako sa malunggay kasi yung una kong ginagawa, malunggay tea talaga, nagpapatuyo pa ako ng malunggay, inaabot pa ako ng 1 week para makagawa ng malunggay katulad nung first vlog ko about malunggay tea. Ayun, ang tagal, ang daming prosesong ginagawa. So, ang ginawa ko na lang, sabi ko, kung malunggay tea, baka, tapos okay naman sa akin yung isda at saka yung may malunggay. Ang ginawa ko, nagmalunggay water na lang ako. Ayun, okay naman siya. Hanggang ngayon malunggay water pa din ako. At hindi ko yan iiwan dahil okay rin naman sa katawan natin ang malunggay. May acid reflux tayo, wala. Maganda yung malunggay. Yun lang. Mahaba na. Basta itry nyo po. Ito walang mawawala sa inyo. So, huwag kayong susuko. Huwag kayong panghihinaan ng loob. Alam ko kung gaano kahirap yan. Pero, kailangan tiyaga. Iwasan nyo muna yung mga prito-prito. Iwasan nyo yung mga prito. Tapos, tiis na muna. Wala mo ng gatas, bawal din. Kape, mga soda, at saka skyflakes pala. Baka akala nyo, okay lang siya kasi parang, syempre pag nakakain tayo, parang nag-stop yung hapde, yung ganon. Pero hindi daw siya okay. Basta may something sa skyflakes na parang hindi okay. Pag kumakain kayo, akala nyo okay. Pero hindi pala, kaya nag-stop na rin ako ng skyflakes noon. At saka karne. Huwag na muna yung karne, mag-ano na muna kayo. Yun. Kasi, lalo na kung mahina yung panunaw nyo, bloated kayo, constipated kayo, ayun, wag na muna yun. Okra, magaling ang okra. Kung pwede nyo nga, kung gusto nyo, ito pa pala, yung mga nagsasabi na okay yung mga, yung mga, kalimutan ko na naman, yung red na ay nako, naghang na naman ako. Basta yung yung tawag dito, yung sa mga tubig na yan, yung red na, ano ba yun na mineral water na, basta, yun. Nakalimutan ko. Basta yun, inom lang kayo ng normal na tubig. Basta, huwag na kayong kinig doon sa mga sinasabi na, ganito yung tubig. Dahil kailangan din natin yung na tubig. Ayun, ano pa ba yung pwede kong i-share. Yung ACV naman, okay naman din siya. Okay siya sa mga low acid.
sorry, low acid akong low acid, pero may tamang term para doon. Okay siya yung ACV, ano nyo siya, pero sa una syempre parang sumasakit yung tiyan, yung ganyan. Parang ako nung malunggay, kung mga ilang araw din sumasakit ang tiyan ko, pero nakapag-adjust na rin siya. Pipino, okay din. Pipino, tapos, at saka yung mga gulay pala, katulad ng, huwag masyadong cabbage, kasi ano siya nakakakabag siya pag marami. Ano pa ba? Talong, mahapdi sa tiyan. Depende sa inyo, try nyo pa din kung ano yung bagay, pwede sa inyo, ano yung carry nyo. Ano pa ba yung mga inano ko? Basta ako kasi, yung malunggay ko, pag meron akong mga, may available naman dyan katulad ng okra. Yung okra, kasi maganda rin sa acid reflux yun. Yung mga malalapot, mga ano, yung mga malalapot na ano, na malagkit, mga ganun na gulay. Yung ganun yung saluyot, okra, mga ganyan. Yun, okay yun. Saging na saba, okra, ano pa ba? Watermelon, okay din. Pipino, maganda din siya. Tapos, kung meron kayo dyan mga green, mga maganda din yung green juicing kasi nakakatulong din siya. Yun lang. Ako nagjujuice din ako eh. Nagjujuice din ako pagka may mga prutas ako, nagjujuice din ako. Yakult, okay din yung Yakult, yung blue na Yakult, yung mas okay kaysa daw sa red. Pero ako, ang ginamit ko Delight. Alam niyo yung Delight, para siyang Yakult. Ang ginawa ko, bumibili ako ng 400 ml na Delight. 3 beses ko yun iniinom sa umaga, sa tanghali, sa gabi. Okay din ang Delight. Tapos, yung mga kumakain ng kimchi dyan, maganda yung kimchi. Kasi para sa low acid, sa mga mababang acid, maganda yung mga fermented food. Ako dati, kumakain ako ng atsara. Dati hindi ako kumakain ng atsara, pero nitong huli na, nung nalaman ko na maganda yun, kasi pwede makapag-increase ng acid natin yun, kumakain na ako. Pero kimchi hindi pa rin. Basta hanggang atsara lang ako. Ngayon, nakakapagbabad na ako ng anong tawag dito, pepino na may suka. So, konting asukal. Tapos, eto pa pala, yung sinasabi nila na yung lemon daw bawal. Ang lemon naman kasi, hindi yung bawal. Acidic lang talaga siya kasi lemon nga siya, mga kalamansi ganyan. Pero once na sa tiyan natin, nag-neutralize daw yun. So, okay pa rin siya. Maganda nga ang lemon kasi sa umaga, pwede kayong uminom ng yung warm water. Tapos, lagyan nyo ng konting lemon. Tapos, kung may honey kayo, lagyan nyo, okay din yun. Ayun. Nakalimutan ko, dapat nilista ko yung mga i-share ko. Pero kasi biglaan, kasi may kausap ako sino yung kausap ko kanina? Si Rachel. Hi, sis Rachel. Yun. Kaya nakapag-decide ako na maggagawa na nga lang kaya ako kung paano yung low acid test na yun. Kasi hindi ko na rin masagot na isa-isa yung sa mga comment. Ayun, try nyo lang. Mag-start kayo dito. Tapos, huwag kayong inom ng tubig. Kahit paulit-ulit na ako para matandaan. I-try nyo muna yan. Ayun lang po. Sana gumaling na kayo. Thank you for watching.